Mga bata, bago natin simulan ng lahat, maaari ba tayo magsitayo para sa ating panalangin? Angel, maaari mo bang pangunahan ng panalangin sa hapong ito? O God, Almighty, behold us, thy loving children, offering thee today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we will merit thy blessing for ourselves, for our school, for our beloved country, the Philippines. Amen. Ayan. Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon po, teacher! Kamusta naman kayong lahat? Okay lang po, teacher! Napakaganda namang pakinggan dahil magbubuyag bawat isa. Ngayon, bago kayo magsubo, maaari niyo ba munang pulutin ang mga nakakalat sa inyong paligid at ayun simulan ang inyong mga lakban? Tapos na Tapos na po, teacher! Kaya naman, maaari na kayong magsipo. Salamat po! Teacher! Ayan, mga bata, ako nga pala si Pilipining Diyos Perpetuano. Ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan sa araw na ito. Maaari niyo akong tawagin, binibining ko, o teacher ko. Maaari niyo ba yun, mga bata? Opo, teacher! Ngayon, nais kong itaas ninyo ang inyong kanang kamay at sabihin ang, narito po ako, teacher, sa oras na natawag ang inyong pangalan. Maliwanag po ba yun, mga bata? Opo, teacher! Magaling. Ngayon, si teacher ay magsisimula na. Enriquez Angel, present, teacher. Erin Nicole Andres, narito po, teacher. Tahir Jama, Narito po, teacher. Rizalyn Custodio, napakahusay dahil walang lumipat sa klase sa hapong ito. Dahil dyan, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng mahusay lab. Alam niyo ba kung paano mahusay lab, mga bata? Ganun nalaman yun, mga bata. Ganun yun, tapikin ang nasa kaliwang kaklase ng 2 beses. 1, 2, 3, nasa kanang balikat naman ang kaklase nyo at 1, 2, 3, sabay sabi, mahusay. Nakuha ba, mga bata?
para matuto ng bagong kaalaman. Ang likas na yaman ang isa sa pangunahing pinagkukunan nating mga Pilipino upang matugunan ang pangangailangan natin araw-araw. Pero kung ating pag-aaralan, unti-unti itong sira ang patuloy na nagkakaroon ng problema tulad sa kagubatan. Lumiliit ang forest cover dahil sa illegal logging. Nasisira ang yamang tubig dahil sa basurang itinatapon ng mga tao. At halos nasisira din ang matabang lupa dahil sa ipinapatayong mga gusali at pabahay na nagiging dahilan upang mawalan tayo ng mga matatabang lupa. Tonelada din ng basura ang itinatapon sa mga ilog, estero, kalsada, bahating lote at sa Manila Bay na lalong nagpapalala sa pagbaha at paglaganap ng mga insekto na nagdudulot naman ng iba't ibang sakit. Ang isa pa sa tinitingnan dahilan, ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura at ang pagsusunog ng basura ay nakadaragdag din ng polusyon sa hangin. Mayroon bang batas tungkol dito para malimitahan o masolusyonan ang mga suliraning ito? Ayon sa RA 9003, ito ay batas na tumutukoy sa tamang pagpuputol ng basura. Nais nitong maging responsable ang mga mamamayan sa pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan ng bawat isa. Mayroon ding suporta na nanggaling sa mga NGO o non-government organization. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Mother Earth Foundation. Ito ay tumutulong sa pagtatayo ng MRF sa mga barangay. Clean and Green Foundation. Kabahagi ng mga programa tulad ng Ordinarium at iba pa. Pantay Kalikasan. Magamit ng media upang mahulang ang mga mamamayan sa suliraning kapaligiran. Greenpeace. Naglalayong pagugin ang kaugalian at pananaw ng tao sa pagtrato, pangalaga sa kalikasan at pagsusulong ng pamagapaan. Sa gitna ng mga pagpahatulog ng malakas na biros na tulan kahapon, isang babaeng senior citizen ang walang pakundangang natapon ng isang sako at 7 plastic ng basura sa baha sa Caloocan. Maya-maya lumabas ang kanyang anak, ang bitbit ay isang truck. Linumos din sa baha ang marami pang basura. Ilang bata sa gilid ang pinaglaruan pa ang itinapong basura. Mga opisyal ng Barangay 67 ang unang nakamonitor ng insidente, pero ang mga nahuli nagtapon, taga-kabilang barangay pa. Kumulang po talaga ng bahayan. Reklamo po tayo ng reklamo. Gusto na tayo mga sa sarili natin, pasaway tayo. Isang munting paalala na huwag nating sirain ang likas na yaman, pangalagaan at ugaliin ang disiplina dahil sa huli, tayo rin ang pangkinabang. Ganyan mga bata, ngayon natapos silang panoorin ng video. Tulad ng inaasahan, mayroon ako rito ininandang mga katanungan. Una, anong-anong mga pangyayari? Nakikita sa video at na inyong maobserbahan na
din po sa video, teacher, na mayroong batas na ipinapatupad upang malimitahan ang epekto ng mga issue ito sa kapaligiran natin. Ito ay ang Republic Act number 9003, Ecological Solid Waste Management, na kung saan ito ay tumutukoy sa tamang pagbubukod-bukod ng basura. Nais itong maging responsable ang mga mamamayan sa pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan ng bawat
Teacher! Teacher! Climate change, teacher! Magalingan ba kayo din? Ayan, mahusay mga bata. Maaari ba ulit natin basahin ng sabay? Climate change! Ayan, napakahusay naman. Ngayon mga bata, ano kaya sa tingin ninyo ang mga ito? Handa na ba kayong malaman kung ano ang tawag dito mga bata? Oo, teacher! Mainam, ngunit bago nyo ito aalamin, sino na ang makapagsasabi sa klase ng ideya kung ano kung tungkol saan ang ating aralin sa hapon ito? Teacher! Yes, Jethel? I think, teacher, mga issue ng kapaligiran, teacher. Tama! May punto ka, Jethel. Ang ating tatalakayin sa hapon ito ay tungkol sa mga isyong pangkapaligiran ng bansa. Ayan, at para sa inyong layunin mga bata, kayo ay inaasahang maisagawa ang sumusunod na may 80% bahagyang antas ng kawasuhan. Una, natutukoy ang ilang isyong pangkapaligiran ng bansa. Pangalawa, nasusuri ang mga isyong pangkapaligiran sa ating bansa. At ang panghuli ay ang naiguguhin ang paraan ng pangangalaga sa kapaligiran ng ating bansa. Mga bata, handa na ba kayong malaman ang mga pangyayari sa ating kapaligiran? Oo, teacher! Magaling! Ngayon naman, alam niyo ba mga bata na sa bawat pagbabago at pag-unlad ng isang bansa ay may kaakibat na epekto ito sa ating kalikasan. Maaaring ito ay mabuti o masamang epekto ayon sa kinalalagyan ng pagbabago. At isa sa pagbabago ito ay ang industrialisasyon. Mga bata, may ideya ba kayo kung ano ang industrialisasyon? Oo, teacher! Sino makapagsasabi kung ano nga ba ang industrialisasyon? Teacher! Bunny? Ito po, teacher, yung papaplat ng mga pulo, teacher, para patayuan ko ng mga gusali. Mahusay, mahusay, Bunny. Dahil dyan, ikaw ay distinguished. Mga bata, ang industrialisasyon ay ang malakihang pagkakatayo ng mga gusali gaya ng mga industriya gaya ng paggawaan ng sardinas o factory. Ayan. Factory. At pagtatatag ng mga kalakalan. At iba pang gawain pang-ekonomiya gaya ng mga transportasyon. Familiar ba ito sa inyo mga bata? Magaling. Ngayon, alam niyo ba mga bata na ang industrialisasyon ay may mabuti o masamang epekto sa ating kalikasan? Ano kaya sa tingin niyo ang mabuting epekto nito? Teacher! Yes, Bayan?
Teacher! Dahil Giselle? Tama. Bata. Ngayon, maaari ba natin basahin ng sabay? Ang pagbasa at pagbuo ng lupa ay bunga ng walang habas na pagpuputol ng mga punong kahoy sa kabundukan at kagubatan.
dahil sa init ng panahon, ano kaya sa tingin niyo ang maaaring maging epekto nito? Ano ang inyong karanasan, mga bata? Teacher! Teacher! Yes, Jennifer? Teacher! Dehydration po, teacher! Tama, madedehydrate tayo mga bata kapag mainit ang panahon. Ano pa? Teacher! Yes, Noor? Nag-i-dry din po ang mga bata ni teacher. Magaling. Ano pa mga bata? Meron ka ba? Teacher. Yes, Bunny? Heat stroke po, teacher. Mahusay, Bunny. Napakahusay mga bata. Talagang nagkakaroon kayo ng pakialam at mapanuhin kayo sa ating kapaligiran. Dahil sa init ng panahon ngayon, hindi natin maiiwasan na makakaapekto ito sa ating kalusugan, kapaligiran at hanap buhay. Gaya na lamang ng mga larawan ito. Ano nga ulit ang tawag natin dito, mga bata? Ito na ay climate change. Maaari ba natin itong basahin ng sabay? Ang climate change ay ang pag-iiba-iba ng klima ng mundo na nakaka-apekto rin sa bansa dahil sa dala nitong epekto gaya ng pagbaha at pagtuyo ng lupa. Ayan, tama. Ang climate change, mga bata, ay isa rin kinakaharap natin ngayon na issue sa ating kapaligiran kung saan ito ang pag-iiba-iba ng klima ng mundo. Nakaka-apekto ito sa ating bansa dahil sa dala nitong epekto gaya ng pagbaha at pagtuyo ng lupa. At siya po, nararanasan natin ito ngayon. Tama po ba? Opo, teacher! Mahusay. Ngayon mga bata, ngayong alam na ang iba't ibang epekto ng ilang isyong pangkapaligiran sa ating bansa, ano kaya sa tingin ninyo ang pagkakapareho ng mga isyu ito? Teacher! Yes, Jeffrey? Teacher, pare-pareho po silang nagbibigay ng masamang tulong po, teacher, sa kapaligiran ng teacher. Mahusay, Jeffrey. Tumpak iyong sinabi. Lahat ng itong ating talakay kanina ay pare-parehong nagdudulot ng masamang epekto sa ating kalusugan, kalikasan at kapaligiran ng ating bansa. Kaya naman mga bata, ating tandaan at ating tulungan ang ating kapaligiran sa simpleng pagtapon ng basura sa tamang lalagyan. Huwag lamang ito itapon saan-saan. Tumulong din tayo sa pagtatanim ng mga punong kahoy. At higit sa lahat, magkaroon ng disiplina sa sarili at maging responsableng mamamayan upang magkaroon tayo ng maganda, maaliwalas at malinis na kapaligiran. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher! Mahusay! Ngayon mga bata, dahil naiintindihan na ang ating pinalakay, meron na po ito ang inihandang mga katanungan. Una, ano-ano ang mga isyu sa kapaligiran ang nabanggit kanina sa ating alamin? Yes, Rizalay? Ang mga isip po na nagamit kanina sa ating kalagayan ay pagbaha at pagtuyo ng lupa, pollution, global warming at climate change. Wow! Natatandaan niyo ni Rizalay? Dahil dyan, bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Ngayon naman mga bata, mula sa inyong karanasan at naiintindihan sa ating pinalakay, ano kaya ang mga masasamang epekto nito? Yes, Tayan? Tulad po sa pollution, nakakasama po to sa ating sa ating health and po yung sa pagbaha at paglupa din po. Nakakasira ng mga Tayan? Ayan, magaling. Ano ba mga bata? Teacher, Yes, Bunny? maaari po, teacher, mawalan tayo ng tirahan, pati din po yung mga hayop, teacher. Tama, Bunny. Kahit hindi sila nakikita, naririnig naman nila. Ayan. Ngayon naman, bilang mag-aaral, ano kaya ang pwede niyong gawin upang maiwasan
kumain ng sabay-sabay ng panuto? Batay sa inyong napiling isyong ang kapaligiran, iguhit at ipaliwanag ang katanungang bilang mag-aaral sa paanong paraan mo mapapangalagaan ang ating kapaligiran. Ayan. Maliwanag ba ang panuto, mga bata? Opo, teacher! Galing. May 3 minuto lamang kayo sa paggawa ng gawain ito. At pagkatapos ng 3 minuto, isa sa bawat bangkat ninyo ay magre-representa ng inyong ginawa dito sa harapan. At para sa batayan ko sa inyong pagtututos, narito ang kamantayan ng inyong pag-ibig para sa pangkat 1, pangkat 4, pangkat 3, at pangkat 2. Ngayon, maaari nyo nang simulan. Walang bilog, mga bata, para sa madali ang gawain. Tapos na ba kayo, mga bata? Opo, teacher! Ayan, mukhang handa na ang lahat. Ngayon, simulan natin ang pagbabahagi mula sa pangkat 4. Palakpakan natin sila, mga bata. Ayan. Mga bata, kayo simula mga upuan para makakita ng mabuti ang pangkat 4. Ayan. Palakpakan natin ang pangkat 4 para sa pagsisimula. So, yung ipon na binupo namin is pollution, tapos yung paraan namin is itapon po yung basura sa tamang lalagyan. Kaya po ang drawing namin, may bata po dito na kung saan tinatapon niya yung mga paper sa napupulog. Tama na pala. Tapos, yung naman sa di napupulog para pangalagaan natin ang ayan! Bigyan niyo natin ang amazing clap ang pangkat 4. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Zing, zing, zing! Amazing! Ayan. Dahil dyan, meron kayong 5 points. Ngayon naman, ang sunod na magbabahagi ay gusto ko magmumula sa pangkat 2. Ayan, welcome na natin sila. Teacher, ang bunot namin, teacher, is pagbaha. At ang paraan ng pangangalaga dito ay magtanim ng maraming puno, magtapon
magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Wow! Mga bata, palakpakan naman natin ang pangkat. Dalawa. At hindi lang palakpak, dapat bigyan natin sila ng very good clap. Sige nga. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Very good, very good, very good! Ayan. Ngayon naman, ang sunod na magbabahagi ay mula sa pangkat 3. Pangkat 3, handa na ba kayo? Opo, teacher! Ayan, napaka-energetic naman ang pangkat 3. Palakpakan na natin sila, mga bata.
naman, huwag niyo itong kalimutang ipasa sa susunod nating pagtitika. Ngayon, maaari niyo nang simulang isulat. Magaling! Ngayon, pakiayos na ng inyong mga kagamitan at ipasok na ito sa inyong loob, sa loob ng inyong bag. Upang sabay-sabay natin tingnan ang ating incentive chart kung sinong pangkat ang nakamit ang pagkakaroon ng maglinis at magandang kapaligiran. Ngayon, mga bata, handa na ba kayong malaman? Magaling, ngayon naman, titingnan natin kung sinong pangkat ang may maliwanag na nakapaligiran. Ayan! Ang pangkat isa ay meron pa silang 11 masalimuot na bagay na hindi naalis sa kanilang kanilang kapaligiran. Kaya naman, ang pangkat dalawa, mayroon pa silang 7 masalimuot na bagay. Para naman sa mainit na pangkat o pangatlong pangkat, ayan, 5 masalimuot na bagay na lang ang natitira sa kanilang kapaligiran. At para sa pang-apat na pangkat, meron pa silang 13 masalimuot na bagay. Nakakalungkot naman. Ngunit, alam niyo ba kung sino ang nahuli sa araw na ito? Sa tingin niyo, sino ang nakamit ang pagkakaroon ng maganda at malinis na kapaligiran? Ayan, dahil ang pangkat 3 ang nagkamit ng pagkakaroon ng malinis at magandang kapaligiran, sila ang tatanghaling panalo sa araw na ito. Dahil dyan, bigyan natin sila ng barangay clubs. Para naman sa mga pangkat na hindi masyadong nalinisan ang kanilang paligid o kapaligiran, mahusay pa rin kayo dahil nagawa niyo pa rin linisin paunti-unti. Dahil dyan, meron kayong 5 bagsak. Ayan, mga bata. Ngayon, maaari ba tayong magsitayo? Maaari niyo bang pulutin ang mga nakakalat sa inyong paligid at ayusin niyo na rin ang inyong upan? Ayan, tapos na ba, mga bata? Magaling. Ngayon, manatiling nakatayo at tatawagin mo si Marlo para sa pangunahan ng panalangin sa pangwakas na panalangin. Dear Lord, thy giver of all things, thank you for the blessings that you have given us. I'm sorry for all my faults and humbly ask for your forgiveness. Bless all my teachers and schoolmates. Teach us all to love one another and to love you above